Amen. Why I cannot quit? Amen. Ang word always is equivalent to be faithful, to continue, in the work of the Lord. Amen. Continue to be faithful. At ang faithful, ang root word niyan ay faith. Amen. Kung wala kang faith, imposible na maging faithful ka. Amen. Kaya sabi dito, always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Amen. Always abounding. Dagdagan pa natin ang ating trabaho sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ng salita ng Diyos, sa verse 15, because your labor is not in vain in the Lord. Amen. Nothing we do is wasted. Amen. Kaya don't waste our time. Amen. Huwag nating sayangin ating mga panahon kasi hindi sayang ating ginagawa para sa Panginoon. Amen. Don't let discouragement overtake us. Amen. Even though you look our labor, lack of result. Yan. Kasi madali tayo ma-discourage pag nakita natin ating ginagawa, parang wala namang nangyayari. Amen. Hindi po yan ang mahalaga, ang bunga, ano man nangyayari, basta mahalaga, gumagawa ka sa Panginoon. Amen. Don't look for the result. Amen. Even though no fruits, at all. Don't quit. Amen. Don't quit. Knowing your work will have eternal result. Hindi mo makita ang resulta dito sa lupa, pero doon sa langit nakita mo ang resulta. Because there is always eternal value what we have done for Christ. Amen. That's the reason why, sabi ni Paul, na hindi siya magkikwit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Apostle Paul ay tinapos niyang lahat, Yang sinabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course. Tinapos niyang lahat, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sinamantala niyang panahon, always abounding in the work of the Lord. Amen. Abounding. Sagana ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dagdagan pa natin ang paggawa natin sa Panginoon. Amen. Kung wala pa tayong ginagawa sa Panginoon, subukan mo na maglingkod sa Panginoon. Kung naglilingkod ka na sa Panginoon, dagdagan mo pa ang paglilingkod sa Panginoon. Dagdagan pa natin ang ating katapatan sa Panginoon. Kaya ito po ang nag-encourage kay Pablo. Madali lang po ang masasabi natin, madali lang tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Madali lang tayo mapagod. Pero pwede tayo mapagod, kapatid. Pwede tayo ma-discourage. Pwede tayo manghina. Pwede tayo tamarin sa ating ginagawa. Pero hindi dapat tayo mag-quit. Amen? If you are tired, just rest for a while. And continue to be faithful. Always abounding in the work of the Lord. Amen? Maging matapat tayo sa Panginoon. Amen? Maging matapat tayo sa Panginoon. Maraming dahilan para tayo magpatuloy sa Panginoon. Maraming dahilan para hindi ka mag-quit sa Panginoon. Amen. Maraming reason, thousands of reasons that you are always abounding in the work of the Lord. Marami pong dahilan. Madali lang po tayo ma-discourage, pero maraming dahilan para hindi ka mag-quit sa Panginoon. Amen. Hindi ka titigil sa gawain ng Diyos. Amen. Una sa lahat, ang dahilan kung bakit tayo maging matapat sa Panginoon, kasi ang Diyos matapat sa atin. Amen. In Lamentation chapter 3 verse 22 and 23, makita natin, it is the Lord's mercy that we are not consumed because of His compassion fail not. Amen. His compassion fail not. Amen. We are not consumed. Di ba, pasalamat tayo sa Panginoon? We are still alive today. Amen, na tayo ay magdadalawang taon na yung COVID-19. COVID-2021 na ngayon. Pag may COVID-19, mayroong COVID-20 at mayroong COVID-21. COVID-21 na po tayo ngayon.
Pero sabi ng Panginoon, it is the Lord's mercy. Salamat sa Panginoon, ang abag ng Diyos na tayo ay buhay pa rin because of His compassion. Fail not. Hindi pumapalya ang katapatan ng Diyos sa atin. Tayo po ang pumapalya. Ang ating katapatan pumapalya sa Diyos. Pero ang Diyos hindi pumapalya ang kanyang katapatan. His compassion fail not. Amen? We are not consumed because of His mercy. Amen? Alam mo ba, kahit walang COVID, pwede tayo makonsume, pwede tayong mamatay, pwede tayong mawala sa mundong ito, kapatid. O, kahit mayroon kang ginagawa, pwede kang mawala sa Panginoon. Kahit wala kang ginagawa, pwede kang mawala sa Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, finish or unfinished, pass your paper. Wala na po. It is your graduation day. Wala na tayong magagawa, kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Habang pinapayagan pa tayo ng Diyos, na patuloy tayo gumagawa sa kanyang gawain ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, always abounding in the work of the Lord. Bakit? Kasi ang Diyos ay matapat pa. Sabi ng verse 23 sa Lamentation chapter 3 verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Amen. Araw-araw ang Diyos matapat sa ating buhay. Amen. They are new every morning. We have no reason to worry, to discourage, kapatid, dahil araw-araw, every morning, kapatid, ang katapatan ng Diyos ay dakila. Great is thy faithfulness. Amen? Pagising mo pa lang sa umaga, blessing na po yan, kapatid. Amen? Pagising mo, buhay ka pa, mayroon ka pang kalakasan, ay pinaka-blessed ka ng tao, mga kapatid. Kasi ang blessing ng Diyos, sabi niya, every morning, day by day, ang pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ni Solomon, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki ang bukas, kasi ang bukas, hindi mo alam ang mangyayari, kapatid. Amen? Kaya ang blessing ng Diyos, araw-araw, bago, they are new every morning. Di ba napasalamat tayo sa Panginoon? Na araw-araw, umaga, bago ang pagpapala ng Panginoon. Kaya we have no reason to worry, we have no reason to discourage, we have no reason to quit in doing God's work. Bakit? Matapat ang Diyos sa atin. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, kung Diyos matapat sa atin, ano naman ang bibigay natin sa Panginoon? Amen? Sa kanyang katapatan. Hindi po natin masuklian ang katapatan ng Diyos sa ating kapatid. Amen? Ang sabi ng Psalm 68 verse 19, blessed is be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Amen? Oo. Daily loaded us with benefits. Amen? Araw-araw, mga kapatid, ay nandoon kinakargahan tayo ng Diyos ng mga pagpapala. Daily loaded the blessing. Amen? Oo. Araw-araw yan, pinagpala tayo ng Diyos. Amen? At ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang po ang pera. Mayroon ka ng kapayapaan, nakatulog ka ng maimbing, is a great blessing, kapatid. Oo. Maraming mga tao ngayon, maraming pera, pero hindi sila makatulog, kapatid. Mayroon silang karamdaman. Praise God. No, God bless us daily. God's blessing is daily basis. Amen? Not only monthly or yearly or 13th month blessing. Daily ang blessing ng Diyos sa atin, sabi ng Bible, daily loaded us with blessing. Amen? Kaya mga kapatid, dahil sa maraming pagpapala ang Diyos sa atin, sabi na ni David sa 116 verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Amen? Bakit ako magkikwit? Oo. Ay hindi pa ako nakaganti sa Diyos sa kanyang mga benepisyo na binibigay ng Diyos sa akin. Ano naman ang ibalik ko sa Kanya? Sa gitna ng Kanyang isusukli ko sa Kanyang katapatan, araw-araw sa aking buhay. Amen. Kaya wala tayong dahilan na tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Why I cannot quit? Bakit hindi tayo, walang dahilan na tayo magtumigil sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Minsan madali lang po tayo mag-quit. Kasi hindi po natin alam ang dahilan kung bakit. Amen? Kailangan mayroong dahilan kung bakit magpapatuloy lang tayo sa Panginoon. Always means faithful to the Lord. Amen? Always means faithful to the Lord. Amen? Maging matapat tayo sa Panginoon. Oo. Ang salitang always means commitment. Amen? Commitment.
Don't quit. Ang dahilan kung bakit hindi po tayo titigil sa paglingkod sa Panginoon, bakit? Dahil mayroon tayong commitment sa Panginoon. Amen? Mayroon tayong commitment sa Panginoon. Kaya madali lang po tayo tumigil, mag-quit. Wala po tayong commitment sa Panginoon. Ang kailangan natin, mag-commit tayo sa Panginoon na maging faithful sa Kanya. Amen? Yan ang commitment, kapatid. No? Ang commitment, kapatid, ay hindi po yan nakabase sa mga sirkumstansya sa ating paligid, sa pangyayari sa ating paligid, kapatid. Yan ang commitment, kapatid. Nagpapatuloy tayo. Parang yung mag-asawa yan ay kinasal. Ang tawag yan ay commitment. Amen? Mayroon silang marriage contract. Ang contract nila, till death do us part. Amen? Yan ang commitment ng mag-asawa. Amen? Till death do us part. Kamatayan lamang ang maghiwalay, magpatigil sa mag-asawa, sa pagsasama nila. Ganon din ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kamatayan lamang ang makapagpatigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nawa ang ating paglilingkod ay hanggang sa kauli-hulihan ng ating hininga ay tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kailangan maging matapat tayo sa Panginoon. Amen? Faithful tayo sa Panginoon. Wala po yung tinatawag na partial faithfulness. Wala po yung ganun. Partial faithfulness. Oo. Partial faithfulness is also unfaithful. Amen? Oo. Ay, hindi ako masyadong matapat. Hindi ka matapat. Amen? Kaya mahalaga po ang katapatan natin sa Panginoon. Kailangan mayroon tayong commitment. Amen? Kaya madali tayo susuko, dali tayo mag-quit, dali tayo tumigil sa paggawa sa Panginoon. Bakit? Wala po tayong commitment sa Panginoon. Amen? Bakit hindi ka mag-commit sa Panginoon? No? Pagkatapos ng service na ito, kung wala ka pang commitment sa Panginoon, pumunta ka sa altar at, Lord, I commit myself to serve you. Amen? Katulad ni David, sabi niya, as long as I live, I will praise my God. Amen? Napaganda yan, na commitment niya. Tapusin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi ang buhay natin may katapusan. Amen? May katapusan natin Kailangan, kapatid, be a finisher of our faith. Amen? Kasi maraming mga Kristiyano, puro lang simula. Good starter. Ang sipag, ang una, excited. Sa dire-diretso, wala na, kapatid. Amen? Pwede tayong mapagod, pero hindi tayo dapat makwit. Pwede ka manghina, pero pwede ka magpatuloy sa Panginoon. Natural lang ikaw napapagod kasi may ginagawa ka. Amen? Yung mga walang ginagawa nga, napapagod sila. Lalo na tayong gumagawa sa Panginoon. Amen? Nakapagod. Amen? Kagabi lang, matutulog na lang kami. Lalabas pa kami. Amen? Kaya mga kapatid, yan ang ministry. Ministry is 24 hours, 24/7 ministry. Amen? Ang opisina ay 8 hours a day lang. Amen? Pero ang ministry, 24/7. Mga kapatid, yan ang gawain ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan maging matapat tayo sa Panginoon. Marami ang nag-surrender ng buhay sa Panginoon, pero marami ang nag-commit sa Panginoon, pero ngayon, saan ang commitment nila sa Panginoon? Nawala na. Amen? Marami nagkaroon ng quotation na yan, ng life verse na yan, ng Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Pero kunting problema lang, reklamo na. Amen? Pero ang kanyang life verse, for me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Handa siyang mamatay kay Kristo sa paglilingkod sa Panginoon, pero hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kunting ambon lang, kunting problema lang, hindi na magkikwit na sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, maging matapat lang tayo sa Panginoon. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 22.
Mahalaga po ang ating katapatan sa Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Verse 2. Chapter 2 verse 2. Yan. Dapat tayo maging malakas. Sabi, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou heard among many witnesses, the same commit thou faithful men, who shall be able to teach others also. Faithful men. What we need is faithful men. Faithful women, faithful ladies, no? Sa gawain ng Diyos. Amen? Faithful, who shall be able to teach others also. Yan ang requirements, mga kapatid, para tayo makapagtrabaho sa Panginoon ay maging matapat tayo sa Panginoon. Amen. No? Mahalaga po ang katapatan natin sa Diyos. Mag-aani po tayo ng blessing sa ating katapatan sa Panginoon. Sa Proverbs, ano yun sa Proverbs? A faithful man shall abound with blessing. Amen. Sabi ni Solomon yan. A faithful man shall abound with blessing. May blessing sa ating katapatan sa Panginoon. Amen. No, mag-aani po tayo ng blessing, kapatid. No? Naituro ko nga sa aming Father's Fellowship, no? Na malaga sa mga tatay, no, sa mga nanay ang katapatan natin sa Panginoon. Kasi ang mag-aani ay ng ating katapatan, hindi lang po tayo, kundi ang mag-aani ng ating katapatan ay ang mag-aani niyan ay ating mga anak, mga apo. Amen. No? Kaya nga sabi ko sa Proverbs 3:33 ang aming verse. No? Ano sabi ng Proverbs 3:33? No? Blessed is, ano yan? Proverbs 3, the curse of the Lord is in the house of the wicked. Amen. May sumpa ang tahanan na hindi matapat sa Diyos. May sumpa ang tahanan na walang Diyos. That's why, mga kapatid, mayroon tayong mga tinatawag na home Bible study. Kasi ang tahanan na walang Diyos, may sumpa, kapatid. Ang mga tao dyan ay mga wicked, makasalanan, kapatid. Amen? But He blessed the habitation of the just. Amen? Pinagpala ng Diyos ang tahanan, no, na mayroong pagkakilala sa Diyos. Amen? Just. Ibig sabihin, mga ligtas yan, kapatid. Nandyan ang pagpapala ng Diyos. He blessed. Oo. Kasi maraming nakakabit, God bless our home, pero pag ang tahanan na yan, walang Diyos, naku po, wala po yan, kapatid. Wala po yan pagpapala. Yan ay karatula lamang sa tahanan, kapatid. Yan ay pangtaboy lamang natin sa mga masamang espiritu. Yan ilagay natin sa pintuan. Amen. Pero ang totoo, kahit anong lagay mong karatula dyan, ang masamang espiritu papasok kung walang Diyos dyan sa tahanan na yan, kapatid. Kaya mga kapatid, ginagawa nating paraan para mayroon tayong mga home Bible study. Ang pamilya makarinig ng salita ng Diyos sa tahanan para sila ay maging just, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi sila ay mag-aani ng pagpapala. He blessed the habitation of the just. Piyagpalain ng Diyos. Amen? Oo. Oo, marami po mga Bible character. The great example of being faithful to the Lord. Amen? Si Noah ay faithful sa Panginoon. Amen? And in Genesis, tingnan sa Genesis chapter 6 verse 8, Noah found grace. Amen? Noah found grace. Ano? Yan, tingnan natin, ha? Importante po ang katapatan natin sa Diyos, sa ating pamilya. Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen? Kaya nakita natin, kapatid, ang kaligtasan, ang pabor ng Diyos ay namula pa doon sa Old Testament. Ang kaligtasan ay biya ng Diyos. Amen? No? Na siya ay namuhay ng just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Amen. Noah walked with God. Amen. He preached the truth
For 120 years, 120 years preaching the gospel. Amen? 120 years walk with God. Amen? Tingnan natin sa Genesis, maganda ito, Pinag-usapan natin ang commitment natin sa Panginoon. What a commitment, kapatid, ni Noah. No? Nag-commit siya sa Panginoon na maglingkod sa Panginoon for 120 years serving the Lord, preaching the gospel. 8 person got saved. Amen. 8 person got saved for 120 years, kapatid. Tayo nagpipreach, inaabot tayo ng 5,000 souls saved. Si Noah, 8 lang. Amen. Nakapag-preach nga tayo 5,000 souls, 1 linggo lang. Si Noah, 120 years, kapatid. Genesis chapter, saan yan? Chapter 6. Chapter 9, verse 1. And God blessed Noah and his son and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Amen? And God blessed Noah and his sons. Amen? Sipin mo yan, kapatid. Noah walked with God for 120 years. And God blessed Noah and his sons. Amen? Hindi lang po si Noah ang pinagpala ng Diyos, kasama po ang kanyang mga anak. Pinagpala ng Diyos. Amen? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Di ba blessing yan, mga kapatid, na ang anak natin pinagpala ng Diyos? Amen? Isa pong kagalakan ng mga magulang, kapatid, ng isang nanay, ng isang tatay, ng mga anak pinagpala ng Diyos. Amen? Pinagpala tayo ng Diyos. At pinagpala ang mga tatay na ang kanyang mga anak ay nasa gawain ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon. Nakakalungkot makita ka ng isang pamilya, kapatid, ang ating mga anak ay drug addict, lasinggo, sagorol, ano pa ang lahat ng kasalanan sa kanila, na kapatid. Nakakalungkot yan, kapatid. Yan ang pinagpala ng isang pamilya. Kaya nga si Noah walk with God for 120 years. Alam mo ba ang struggle ni Noah? Mga kapatid, siya ay pinagtatawanan habang siya nangangaral ng salita ng Diyos. Walang naniwala sa kanya, kapatid. For 120 years. At sinabihan pa si Noah na parang nasira ng utak ito si Noah. Amen? Now, hindi pa naman nakakita ng ulan ay magkaroon na ng universal flood. Ang kanyang sinasabi. Nag-warning na siya na may darating ang unos, pero walang naniwala sa kanya, kapatid, for 120 years. Preaching the gospel, only 8 person got saved, only his family got saved. Amen? Diba isang blessing na yan, kapatid, na isang pamilya mo, ang pamilya mo ay naligtas, nakilala sa Panginoon. Amen? Kaya nga makalaga ang ating commitment sa Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumigil hanggat hindi sila lahat ligtas, kapatid. Ang kailangan natin, commitment to the Lord's work. Amen. Commitment to the Lord's work. Isipin mo yan, kapatid. Si Noah, nagbibuild pa ng ark. At the same time, he preached the gospel. Mga kapatid, dinidisciple niya pa ang kanyang family. Amen. Pero nakita natin ang commitment ni Noah. At makita natin ang resulta. Noah blessed by God because of his faithfulness and commitment and obedience to the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, yan ang kailangan nating commitment. Maraming mga Bible character like Noah, mga kapatid, 120 years serving the Lord. Amen. Like Enoch, 365 years, he walked with God. Enoch walked with God. In, Genesis 5:22. Diyan lang sa kabila. Genesis 5:22. Siningit ko lang po ito. Ito po ang aming pinag-usapan sa mga fathers. Gusto ko lang i-share sa lahat, kapatid. In Genesis 5:22. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat his daughters. And all the days of Enoch were 365 years.
And Enoch walked with God. 365 years walking with God. Imagine, kapatid. And he begat Methuselah, mga kapatid. No? He begat Methuselah. No? Ang kanyang anak na Methuselah, mga kapatid. At si Methuselah, mga kapatid, blessed by God, mga kapatid. He lived 969 years, mga kapatid. The longest years living on earth is Methuselah. Why Methuselah? Blessed by God because his father Enoch walked with God for 365 years walking with God. Imagine, tayo, 1 year pa lang, nawala na ang ating commitment. 2 years, 10 years, amen? No. Sabi nga ng study, ang Kristiyano ay tumatagal lang 10 taon sa simbahan, nawawala na. Amen. Kung higit ka pa ng 10 taon, praise God ka na nandiyan ka pa rin sa simbahan yan, kapatid. Amen. Sa Amerika, ang pastor ay 3 years lang tumatagal sa simbahan. Nag-quit na sila, kapatid. Kung ikaw ay tumatagal na ng higit 10 taon, ay ikaw ay pastor na may commitment na sa Panginoon. Amen. Till death do us part. Amen. Serving the Lord. Ang kailangan nating commitment sa Panginoon. Amen. Pagpalain po ang ating mga anak, pag tayo mayroong commitment sa Panginoon, no, tayo maging matapat sa Panginoon. Look at Abraham because of his faithfulness in Hebrews 11 verse 8. Oh, Hebrews 11 verse 8. Look at Abraham. No, sa Genesis 13 din yan, no? Pero sa Hebrews 11:8 doon po, no, nakasulat din, no, si Abraham. Na siya ay pinagpala ng Diyos, ano? Tingnan natin sa Hebrews chapter 11 verse 8. No? By faith Abraham, when he was called to go out in the place which should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Amen. By faith he sojourned in the land of promise and the strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Amen. Tingnan mo yun, mga kapatid, ano? Hindi lang pinagpala si Abraham dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, sa pag-commitment niya sa Panginoon. Pati ang kanyang mga anak, kapatid, sinama niya sa paglilingkod sa Panginoon. Si Isaac, sinama niya sa paglilingkod sa Panginoon, inoffer ni Abraham sa Panginoon. Si Jacob, kapatid, no, ay nandoon din, nakasama sa pagmamana ng blessing ng Panginoon. The heirs with him of the same promise. Amen. Pagpalain po ang ating mga anak, kapatid, pag mayroon tayong commitment sa Panginoon, maging matapat tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, always abounding in the work of the Lord. Be faithful in our commitment. Commitment to the Lord's work. Amen. Hindi lang po tayo mag-aani. Oo. Kung mahal natin ating mga anak, mahal natin ating asawa, oo, magkaroon tayo ng commitment to the Lord's work. Huwag kang bumitaw. Don't quit in doing the Lord's work. Amen? Kasi ang magmamana niyan, mga anak mo, mga apo mo, pagpalain ng Diyos. Sabi ko nga, kung galit ka sa anak mo, makaganti ka sa anak mo, huwag kang maging matapat ngayon. Bukas, sunod na mga generation ng iyong mga anak, sila ay mayroong sumpa, mga kapatid. Nakakalungkot, no? No, nakakaiyak ang ating mga anak, kapatid. Dahil sa ating hindi matapat sa Panginoon. Wala tayong commitment sa Panginoon, nag-aani ang ating mga anak, mga apo, kapatid. Oo, kaya mga kapatid, ang kapatapatan natin sa Panginoon. Sila po mag-aani, mga anak natin, ang pamilya natin, kapatid. Kaya what we need is commitment today. Commitment to the Lord's work. Always. Amen. Always. Ibig sabihin, always means faithfulness to the Lord. Wala pong partial faithfulness. Amen. Wala pong partial. Katulad din yan ng obedience. Walang partial obedience, kapatid. Partial obedience is still disobedience. Amen. Yung konti lang ba? Oo. Yung kalahati lang, kapatid. Hindi po ganon. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo magkikwet sa Panginoon. Hindi tayo titigil sa paggawa sa Panginoon dahil sa ating commitment. Kung wala ka pang commitment, mag-commit ka sa Panginoon. Amen. Kasi kung mayroon kang commitment, mga kapatid, magpatuloy ka. Kahit walang nakakita sa iyo, walang nag-recognize sa iyo, kapatid, magpatuloy ka sa gawain ng Diyos. Amen. Okay, number 2, kung bakit ang dahilan, kung bakit hindi tayo nagkikwit. Amen. Yan ang dahilan. Ang sabi balik tayo doon sa ating text,
kung bakit si Pablo, kapatid, ay hindi nag-quit hanggang siya mamatay, naglilingkod sa Panginoon. He died serving the Lord. Amen? Balik tayo doon sa ating text in 1 Corinthians 15, in verse 51. Nasabi dyan, in verse, behold, I show the mystery. We shall be changed. In verse 52 pala. In a moment, in the twinkling one eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. In the moment, kapatid. Pag sinabing in the moment, anytime, in the moment, sa isang kisap mata, at ang pagtunog ng trompeta, kapatid, ang Panginoon, kapatid, ay babalik na. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo magkikwit sa Panginoon. Na kapatid. Number 2, because the coming of the Lord, amen, the coming of the Lord is very near. Malapit na ang Panginoon darating. In the moment, ibig sabihin ng moment, anytime the Lord will come. In the moment. In the moment, the meaning of moment is anytime. Amen. The trump will sound. Amen. The trump will sound. No? Kaya mga kapatid, no? The rapture will take place, for the twinkling of an eye, kapatid. Yan ang inihintay natin mga Kristiyano. Yan po ang pag-asa natin. The coming of the Lord is very near. No? Oo. Very near. Mag-rapture na po, kapatid. No? Bago dumating ang tribulation. No? We believe in pre-trib. Amen. Pre-trib. Ang pre-trib ay darating ang Panginoon bago dumating ang tribulation. Kasi marami ngayong katuruan, mayroong mga mid-trib. Sa kalagitnaan daw ng tribulation, darating ang Panginoon. Mayroon namang post-trib. Daranas muna ang mga Kristiyano ng mga, tribulation bago darating ang Panginoon. Oo. We believe, kapatid, the Bible says, pre-trib, before tribulation, in the moment and the twinkling of an eye, the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. Wala na po mga sakit karamdaman. Amen. Mga ating mga kapatid, ilan ang kapatiran natin namatay noong April, Dalawa. April. Bago tatlo, Ito ngayon, may namatay ulit, kapatid. Pero yan ang pag-asa natin, kapatid. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo magkikwit, kapatid. Kasi malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nawa, magpaglingkuran natin ang Diyos bago siya darating. Isipin natin, kapatid, darating na ang Diyos, hindi pa tayo nakatikim na maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, don't waste our time. Your labor is not in vain in the Lord. Amen? Habang may panahon tayo, kapatid, don't waste our time in serving the Lord because the Lord will come in the moment, any time, any day, any month, any year. The Lord will come very soon. Alam mo ba kung bakit di bumalik ang Panginoon? Kasi nag-aantay pa ang Diyos. Amen? We are now in the last days. Amen? Oo. Alam mo, ang panahon ngayon, ang COVID-19, ang COVID-20, COVID-21 na. Oo. Iyan ang dahilan, nasa prophecy, kapatid, na ang Panginoon ay babalik na. Oo. Nag-aantay na lamang siya, kapatid. Bakit hindi pa siya bumabalik, kapatid? In 2 Peter 3:9. Ang 2 Peter 3:9, itong dahilan kung bakit tayo, ang Panginoon ay hindi pa bumabalik. Oo. 3:9. Ang sabi diyan, the Lord is not slack concerning His promise, some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing any should perish, but all should come to repentance. Verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Will come. In a word, now will come is absolute. Amen. You are ready or not ready. You are prepared or not prepared. Babalik ang Diyos, kapatid. The Lord will come as a thief in the night. We don't know the date, the day, the year, the month. The Lord will come. Basta isa darating in the moment, kapatid, anytime. The Lord will come very soon.
Amen? Kaya, bakit ka pa magkikwit ay babalik ng Panginoon? Amen? Nakakalungkot naman kapatid na nag-quit ka at saka naman bumalik ang Panginoon. Saan ka matagpuan? Doon sa inuman, doon ka sa sabungan, doon ka sa sugalan, sa madyungan, doon ka na natagpuan ng Diyos na siya ibabalik, kapatid. Dala mo pa ang mga baraha, dala mo pa ang red horse, kapatid, na rapture ka na. Amen? Yan, nakakalungkot, kapatid, ano? Oo. Kaya mga kapatid, dapat huwag kang mag-quit na, magpatuloy na tayo sa Panginoon. Malapit na ang Panginoon darating. Sabi niya, bakit hindi pa bumalik ang Panginoon? 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. May pangako siya, kapatid. Nangako siya na siya ibabalik, kapatid. I will come again and receive you, that where I am, there ye may be also. In John chapter 14, verse 3. Amen? Siya ibabalik, kapatid. Pangako niya yan, kapatid, na siya ibabalik. Kaya lang siya, sabi niya, but is long suffering to usward. Matindi, no? Ang pag-aantay ng Diyos sa atin. Ang pagtitiis ng Diyos. Gusto niya nang bumalik, pero hindi pa siya makabalik-balik. Kasi marami pang Kristiyano ang hindi pa nagsusulwining, hindi pa nagsishare ng salita ng Diyos. Marami pa tayong mga loved ones na hindi ligtas, kapatid. Nakakalungkot, kapatid, na hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ang lahat all should come to repentance. Ang lahat ay makarinig ng Ebanghelyo, kapatid, and the Lord will come. Baka yung mahal mo sa buhay ay hindi pa naligtas, kapatid. Ang kaibigan mo hindi pa ligtas. Amen. Baka yung mga Kristiyano hindi pa nagsusulwining, hindi pa natin maabot ang the last person to be saved, kapatid. Baka isa na lang ang inintay ng Diyos para lapitan ng isang Kristiyano, bahaginan ng salita ng Diyos at maligtas, mga kapatid. Kaya ginagawa natin ang paraan paano maligtas ang tao. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Kaya hindi natin tinatanggihan. Kahit may mga funeral service, tuloy po tayo. Salamat sa Panginoon. Kailan ba yun? Funeral service tayo. Doon sa San Pedro. Kahapon, no? Kahapon lang pala yun, kapatid. Praise God. 62 profession of faith. Tumanggap sila sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? 62 souls ang kamag-anak ni Brother Jumari na kilala sa Panginoon. Kaya sabi ko kay Brother Jumari, isa na yan ang comfort sa iyo. Bawi ka na sa Diyos. 62 souls na dala ng nanay mo sa Panginoon because of funeral service doon na sa sementeryo. Lahat ng kamag-anak nandoon nakarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sila ay naligtas, tumanggap sa Panginoon. What a blessing, kapatid. Because the Lord will come anytime. Amen? In the moment, for the twinkling of an eye. And for this corruption must put on incorruption. This body will be changed to incorruption. Amen? Na isa nating kapatid, si Brother Jonard, nakakatuwa, sabi ni Sister Jane, bago siya namatay nung tanghali, nung umaga, nagpray pa sila. Pinagpray pa ang mag-ina. Siya ang nag-lead ng prayer ng umaga, ng tanghali. At nung gabi, siya ay namatay na. Amen? Kaya kapatid, sa langit, kapatid, wala nang cancer, wala nang mga karamdaman, wala nang kamatayan. Palitan na ng Diyos ang katawan na nagkakasakit ng katawan na hindi na nagkasakit. Kapatid, palitan na ng Diyos ng katawan na hindi na namamatay. Eternal, glorified body. Amen? At kasama na natin ng Panginoon. Kaya nga pag-asa natin, hindi dito sa lupa. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 19, if in this life we have hope in Christ, you are most men miserable. Sabi ni Paul. Kung ang pag-asa natin dito lang sa kayamanan, sa pera, kapatid, ang mayaman, ang pera na yan, kahit anong kanaming pera yan, iiwan natin yan, kapatid. Kasi hindi po dito ang ating pag-asa. Hindi po tayo mamuhay dito for eternity. Ang buhay natin dito ay 60 lang na hindi pa abutin, kapatid. 60 lang sabi ng Bible. Blessing na kung makaabot ka ng 60. Plus 70. 80. Yan. Fourscore. Pagkatapos noon, iba na, kapatid. Ang sabi ng kasunod, it's fly away. Amen. Kaya sabi ni Revelation 21:3, and God Himself shall be with them and be their God. Amen. Yan ang pag-asa natin, kapatid. In verse 4, and God will wipe away all tears doon sa langit.
Sabi niya, God will wipe away all tears. Bakit sa langit? No? Papawiin ng Diyos, pahiran ng Diyos ang ating mga luha. Iiyak tayo mga kapatid. Bakit tayo mayroong mga luha sa langit? Amen? Kasi sa langit, hanapin mo si nanay mo, si nanay, si lula mo, si asawa mo. Bakit wala sila doon? Iiyak ka. Saan si tatay? Saan si husband? Saan si kapatid? Wala dito sa langit. Naku po. Kung wala sila sa langit, doon yan sa impyerno. Kasi walang purgatorio. Amen? Kaya mga kapatid, no? At isang araw, ituturo tayo ng ating mga mahal sa buhay. Oh, kapatid, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mayroon palang si Kristo pala nagliligtas sa impyerno. Oh, hindi mo man lang sinabi sa akin na mayroong Kristo na nagliligtas. Kaya sila nagdurusa doon sa impyerno, magpawalang hanggan. Kaya sabi ng Biblia, God will wipe away all tears from heaven. Bakit? Iyak ka, kapatid. Pag masumpungan mo ang mga anak mo, asawa mo, wala doon sa langit. Naku po, nakakalungkot yan, kapatid. Sigurado doon sila sa impyerno. Kaya habang may panahon, kapatid, huwag nating sayangin ang panahon. Ang sabi ni Paul, your labor is not in vain in the Lord. Amen? Mahalaga, bahagi na natin sila ng salita ng Diyos. Kasi isang araw, kapatid, ang sabi ng Revelation 20 verse 15, bubuksan ng Diyos ang aklat ng buhay. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire with brimstone, which is the second death. Amen? Sino mang pangalan wala sa aklat ng buhay, hindi nakasulat ang buhay, hindi maliligtas. Amen? Kaya dapat, kapatid, hindi lahat ang tao maligtas. Ang mahalaga, bahagi na natin sila ng salita ng Diyos. Amen? In Matthew 7 verse 21, not everyone saith, Lord, not everyone that saith, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat po pupunta sa langit. Mayroong pupunta sa impyerno. Pag hindi natin gagawin ang soul winning, kapatid, pupunta ang ating mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, doon sa impyerno. Kasi ang Diyos, whether we like it or not, siya ibabalik, kapatid. Amen. Ang tanong natin, ligtas na ba ating mahal sa buhay? Gawin natin ang paraan ngayon. Kahit saan sila, pwede natin maabot. Mayroon kayong mga cellphone, gamitin natin cellphone, ang mga media, para makarating sila ng ebanghelyo. Amen. Pwede kayo mag-video call para tanungin mo, are you saved? Kung hindi ka paligtas, ipaliwanag ko sa iyo ang tunay na kaligtasan. Mahal ka ng Diyos. Ayaw niya ikaw pumunta sa impyerno. Ang nais ng Diyos, magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas. Nais mo bang tatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas? Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo ng pagsisisi, patanggap sa Panginoon. Ito po ang panalangin, sundan niyo pong prayer. Pag ikaw ay tatanggap sa Panginoon, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pag nag-pray na yan, yun, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Ganun lang po kasimple ang kaligtasan. Bakit? Ginawa na ng Diyos doon ng hirap sa krus ng Kalbaryo. Kaya simple na lamang ang kaligtasan. Pagtanggap kay Kristo, pagsisi ng kasalanan. Amen. Malapit na ang Panginoon darating. Amen. Yan, babalik ang Panginoon. Kaya huwag nating sayangin ating panahon. Na bago man lang bumalik ang Panginoon, mapaglingkuran natin siya. Amen. Don't quit because the coming of the Lord is very near. Amen. So number 3, verse 58. Balik tayo doon. Na maganda ito. Sabi rito, sa verse 58, take note the word of praise na yan. Your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Ano to? The crown of our labor. Amen? Di ba? Kaya nga sabi ni Paul, your labor is not in vain. Hindi sayang. Bakit? May crown ka. Oo. May crown ka. Hindi sayang paglingkod mo sa Panginoon. May kapalit yan. The crown of our labor. Ang sabi ng Hebrews 6 verse 10, God is not unrighteous to forget your labor of love. Hindi makalimutan ng Diyos ang ating labor of love. Alam mo ang labor? Mahirap, kapatid. Oo. Your labor is not in vain in the Lord. Ang paglilingkod sa Diyos ay labor. Hindi work. Amen. Labor. Mahirap, kapatid. Oo.
Napakahirap. Oo. Kaya sa gawain ng Diyos, sinasama ko yung mga anak ko. Sama kayo. Mayroon tayong haharapin na labor. Oo. May nag-aaway, may nagsuntukan. Sasama kayo. Ayan. May nagsakit, may sunog, sama kayo. Bit-bit tayo ng mga kung ano-ano. Amen? Sa Mandaluyong kapatid, nauna pa kami sa bombero. Nauna pa kami sa mga ambulance sa pulis, kapatid. Oo, bago dumating ang bombero, labas na namin ang lahat ng mga gamit ng aming kapatiran. At hindi pa dumating ang sunog, labas na ang lahat ng gamit. Hindi nakarating ang sunog, nahirapan na kami pabalik ang mga refrigerator, aparador, lahat na lamang. Oo. Paano natin ibalik yan? Sandali natin piniwa yan kanina. Bakit ngayon? Isang araw natin ibalik, hindi pa mabalik-balik. Oo, yung mga refrigerator na 3 tao ang magbaybit-bit, dinala ng 2 tao. Amen? Ang bilis, kapatid. Oo. Ng mga sinampay, kapatid. Ilang minuto, wala na ang mga sinampay. Amen? Oo. Labor ang gawain ng Diyos, kapatid. The crown of our labor. May crown yan. Hindi makalimutan ng Diyos, kapatid, ang ating mga ginagawa. Oo. Mayroong crown of rejoicing. Amen? Oo. Natutuwa ang Diyos sa ating ginagawa. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, yan ang encourage sa ating kapatid. Sa ating paglilingkod, we are compassed about so great cloud of witnesses. Amen? Maganda, no? Hebrews 12:1. Hebrews 12:1. Nakapaligid ang mga cloud of witnesses, yung mga anak ng Diyos na namatay na. Sila ngayon ay cloud of witnesses. Amen? Tingnan natin sa Hebrews 12:1. No. Sila nakamasid sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya, your labor is not in vain in the Lord. Ang sabi dyan sa verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Amen. Oh, tuloy lang tayo sa pagtakbo, sa pagtrabaho sa Panginoon dahil ang mga cloud of witnesses, si Abraham, si Moses, si Daniel, doon sa langit ang mga apostles, mga propeta, na kapatid, ang mga kapatiran na nauna sa atin, sila ay nagpalakpak sa atin pag tayo nagpapatuloy sa Panginoon, kapatid. Pag tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon, una silang malulungkot. Bakit si kapatid tumigil na? Oo. Kasi sila ay nakamasid sa ating kapatid. Nag-i-encourage sa atin. Sige lang kapatid, magpatuloy ka lang. Stay on your track. Don't quit. Looking unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. Diba sa verse 2? Amen. Tumingin ka lang sa Diyos. Diba niya? Sa Hebrews 11 verse 2, looking unto Jesus. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa Diyos ka lang titingin. Huwag kang titingin sa kapatid. Matisod ka, ma-open ka, ma-discourage ka, kapatid. Oo. Huwag mong tingnan si kapatid. Huwag mong tingnan ang mga kapatiran. Huwag mong tingnan si pastor. Lalo kang ma-open. Titingin ka sa Diyos na siya ang author ng buhay mo. Siya nagbigay ng buhay mo. At siya magtapos ng ating pananampalataya. For is for joy He was set before us. Isang kagalakan ng Diyos na tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya magbibigay siya ng crown sa bawat isa na ating mga trabaho. Amen? Oo. Tingnan natin ang mga crown, ha? In 1 Thessalonians 2:19, no? Mga crown, oo. Para na tayong nag-aaral sa Bible College. Amen? In 1 Thessalonians 2:19, no? 1 Thessalonians 2:19, ang sabi diyan, for what is our hope, our joy, or crown of rejoicing? Are ye not even ye in the presence of our Lord as this coming? For ye are our glory and joy. Amen? Isang glory, kapatid, natin. Isang karangalan natin, glory natin, kapatid. Oh. Karangalan. Magbigay ang Diyos ng karangalan at kasiyahan sa atin, kapatid. Ang tawag dyan,
The crown of rejoicing. Amen. Crown of rejoicing, kapatid. Yan ang mga crown ng mga soul winner na nagtsatsaga, nagdi-disciple sa mga kapatid. Hindi siya tumigil hanggat hindi maligtas. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya makita sa ministry. Hindi niya makita na nag-attend ng service. Hindi siya tumigil. Kaya mayroon siyang crown of rejoicing in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. For ye are our glory and joy. Isang kasiyahan natin at honor na ibibigay ng Diyos sa atin. The crown of rejoicing. Amen? Oo. Kaya ang pinakamasayang Kristiyano, mga soul winner. Wala siyang pakialam sa pandemic, basta siya mag-soul winning, kapatid. Bakit? Ang langit masaya, ang Diyos masaya, ikaw masaya, kapatid. Ang sabi ng, ng Luke 15 verse 10, tama ba yan? If one sinner that repented, there is joy in heaven, the heaven rejoicing. May isa na maligtas, magsisi ng kasalanan, kapatid. Ang buong kalangitan, ang mga anghel sa langit, ang Diyos sa trono, mga kapatid, ay nagsisiyahan, kapatid. There is joy in the presence of angel of God over one sinner that repented. Amen? Oh, nagpipiesta ang langit, kapatid. Naglulundagan ang mga anghel sa langit. May isa lang maligtas, maisiran ka. Amen? Hindi dapat tayo malungkot, kapatid. No. Tuloy ka lang sa soul winning, kapatid. Pasayahin natin ang langit. Amen? Praise God, no? Nung kahapon, binilang ni Joka. Sabi ko, bilangin mo, Joka, ang ilan na naligtas. 62 ang tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? Yan, kapatid, crown of rejoicing ang ibibigay ng Diyos sa atin. Yan ang nag-encourage kay Pablo. Bakit hindi siya nag-quit sa Panginoon? Nagpatuloy siya hanggang sa kanyang kamatayan dahil mayroong crown of rejoicing waiting for him, for us, mga kapatid. Ano pang pangalawa? The righteous award, mga kapatid. In 2 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8. No? 2 Timothy 4:8, makita natin. No? Nalapit na po tayo matapos. Ano? Henceforth there is laid for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not only, but to all them also that love His appearing. Love His appearing. Amen? Sipin mo yan, kapatid. No? Sinong magbibigay? Sabi niya, the Lord, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin. Ang tawag yan, the righteous award sa mga Kristiyano na nagpapatuloy sa Panginoon in spite of persecution, in spite of circumstances, in spite of trials, in spite of problems, kapatid, ay nandyan siya, may nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid. Yan makatanggap ng righteous award. Those who love is appearing. Naglilingkod siya hanggang ang Diyos babalik, kapatid. So, kaya may crown na nagantay sa atin, waiting for us. Amen. Ano naman ang pangatlo? In 1 Peter chapter 5 verse 4. 1 Peter chapter 5 verse 4, ito po ang the crown of our labor. 1 Peter chapter 5 verse 4. Chapter 5 verse 4, makita natin, kapatid, napaganda ito, kapatid. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive the crown of glory that fadeth away. Amen. Sipin mo yan, ano? Hindi kumukupas na crown. No? Hindi ito galing sa Quiapo, sa Divisoria. The crown of glory that fadeth not away. The chief shepherd. No? The chief shepherd. Appear, magpakita siya. Patid. The chief shepherd. No? Sino naman ito? Mga pastors award. Amen? Preachers Award, Sunday School Teachers Award, Area Leaders Award, the Crown of Glory. Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Area Leader, Preacher, Pastor, be faithful to the Lord. Teacher, Sunday School Teacher, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Makareceive tayo ng Crown of Glory sa Panginoon.
Amen? The crown of glory. Oo. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong mag-quit sa ating mga ministry sa gawain ng Panginoon. Pang-apat, kapatid, in Revelation 2 verse 10. Revelation chapter 2 verse 10. Oo, napaganda ito mga kapatid. The crown of life. Amen? The crown of life. 2 verse 10. For fear none of those things which thou suffer. Dito pala si Fernan. Fernan. No, kahit mag-suffer ka, magpatuloy ka pa rin. Makita natin, kapatid. Matindi ito, kapatid. Ito ang mga Kristiyano na pinatay. They were killed. Fernan. They were killed because of the preaching of the gospel. Amen? Yung mga dating Fernan. Pero ang yung mga Fernan, mapalad. Bakit? Walang persecution. Amen? Mapalad ngayon, kapatid. Yung mga na magpipreach, hindi pinapatay. Ang mga nangaral, hindi pinapatay. Amen? Crown of life. Amen? Crown of life. Ito ang mga Kristiyano na nagtaya ng buhay in preaching the gospel, faithful unto death. Hanggang kamatayan, kapatid. Ay binigay nila ang kanilang buhay. Baging sa kahirapan, kapatid. Naging faithful sila. Faithful unto death. Sabi ng Panginoon, and I will give thee a crown of life. Amen? Oo, kapatid. In 1 Corinthians chapter 9:25, kapatid, this is incorruptible crown. Ito sa mga Kristiyano in 1 Corinthians 9:25, ito po ang mga crown na mga Kristiyano na nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos, kapatid. No? Incorruptible crown. No? Tama yan. 1 Corinthians 9:25. 9:25. Ang sabi diyan, every man that striveth over mastery is temperate in all things. Temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Amen? Mastery is temperate in all things. Amen? Temperate in all things. Ibig sabihin ng temperate, mayroon siyang disiplina, kapatid, sa lahat ng bagay. Hindi siya umiiwas siya, hindi siya siya ay nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos. Amen? Yan. Mastery is temperate in all things. Meron siyang disiplina sa kanyang sarili. Amen? He separate himself doon sa mga taong makasalanan. No? Umiiwas siya sa mga barkada, mga kapatid. No? Umiiwas siya sa mga alak, sa sugal, kapatid. Sa kasalanan, kapatid. Naging faithful siya sa kanyang marriage life. Amen? No? Kaya mga kapatid, he is diligent in service. Amen? Kaya mga kapatid, incorruptible crown sa mga Kristiyano na nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos. Amen? Mahirap pag lumabas ka sa kalooban ng Panginoon. Amen. Okay, salamat po sa mga crown na ito. Yan ang inintay natin, kapatid. Marami tayong mga crowns doon na ibibigay ng Diyos mismo personally sa atin. The crown of our labor. Amen. And number 4, in Matthew 25 verse 24. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 25, ito na. Bakit tayo magpapatuloy sa Panginoon? The crown of our labor. Number 4. Sa Matthew, tingnan natin, last na to. Matthew 25, 25 verse 24. That he which had received. Saan ba yan? 25. Matthew 25 verse
Nandyan yung, 21 yan. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee a ruler of many things. Enter thou into the joy of the Lord, kapatid. Amen. Ito ang maganda na marinig natin sa Diyos. Ano makita natin na well done and faithful servant? Amen. Number 4, the commendation of the Lord. Amen. Commendation of the Lord. No? Ang marinig mo na mga encouraging word mo sa bibig ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa atin, brother, sister, how good and faithful servant. Amen? No? Ang sabihin niya, commendation niya, commendation of our achievement. Ang commendation, yan ang mga tribute natin, kapatid. Katulad ng ginawa natin kanina sa mga mother. Salamat po sa mga organizer natin na mga kanina, no? Commendation sa mga mother. Pagpupuri sa mga mother. Tribute sa mga mother. Ito ang bibigay ng Diyos sa atin na tribute, kapatid. No. Nandyan ang picture mo at sasabihin ng Panginoon, Brother so and so, Brother Alvin, well done, thou good and faithful servant. Brother John, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. Faithful ka sa maliit na bagay, higit sa lahat sa malaking na bagay. At pagkatiwalaan pa kita ng mas malaking bagay, I will make thee ruler over many things. Amen? Kung malang kunting bagay lang, hindi ka mapatiwalaan. Amen? Di ba masarap pakinggan sa bibig mismo ng Panginoon ang sasabihin niyang commendation. Brother, sister, well done, thou good and faithful servant. May commitment ka. Sa Panginoon. The commitment, the commendation of the Lord. Amen? No? Biro mo yan, pag may commendation ka, kaya mayroong tinatawag na recommendation. Di ba pag nagtrabaho ka, kailangan ng recommendation tungkol sa sarili mo. I-recommend ka ng isang kaibigan para makapasok ka. Ito si kaibigan, mapagkatiwalaan ito, masipag ito, nagpapadala ka ng recommendation letter para matanggap itong kapatid. No. Pero ang Diyos, commendation of the Lord, mismo sa bibig ng Diyos, ang sasabihin niya, mga kapatid, nakakataba ng puso na marinig natin mismo sa bibig ng Diyos at sabihin niya sa atin, brother, sister, well done, thou good and faithful servant. Amen? Ang nakakalungkot, no? Ang sabihin ng Diyos sa atin, saan ba yan? 25, saan ba? Thou wicked. 26, the Lord answered unto him, thou wicked and slothful servant. Thou knowest that I reap where I sowed not. Nag-i-expect ka ng ani, hindi ka naman nagle-labor. Nag-i-expect ka ng reward sa Diyos, wala ka namang ginagawa sa Kanya. Mula ikaw naligtas, wala kang ginawa hanggang mamatay. Amen. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi po tayo mag-quit. Why I cannot quit? Because of my commitment to the Lord. To the Lord's work. Anong pangalawa? Because of the coming of the Lord Jesus Christ. Malapit na, babalik ang Panginoon. Darating na siya. Hindi malang natin siya napaglingkuran sa Diyos. Hindi malang tayo nakapag-akay ng kaluluwa. Hindi malang tayo nakapag-ministry. Hindi malang tayo nakapag-join siya sa gawain ng Diyos kahit kunting panahon lamang, kapatid. Life is short. Amen. To the service to the King. Malapit na siya darating. At alalahanin natin the crown of our labor waiting for you and me. Maraming mga crown na hinanda ang Diyos sa atin. Sayang naman ang crown na hinanda ng Diyos 2,000 years ago
na wala namang tatanggap kasi wala naman tayong ginagawa sa Panginoon. At ang pinakamaganda sa pinakahuli, the commendation of the Lord. Ang sasabihin ng Diyos atin, brother, sister, good, well done, good and faithful servant. Matapat ka, nakakataba ng puso yan kapatid. Nabigyan ka ng Diyos sa langit ng tribute, kapatid. Bigyan ka ng praise and honor, and dedication to the Lord. At sasabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Dapat ito ang natin hingin sa Diyos. Lord, sana makuha ko ang commendation ng Diyos na ito na sinasabi niya na sa Biblia, well done, thou good and faithful servant. Amen? Kaya we have no reason to quit. Because there are so many reasons to continue always faithful because of our commitment, because of the coming of the Lord, because of the crown of our labor, because of the commendation of the Lord na sasabihin niya sa atin, kapatid. To honor and praise and tribute to us sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. What a blessing tonight. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, mga panan sa lahat, thank you God for your great message. Wala po kaming dahilan na kami ay mag-quit sa inyo, Panginoon. Marapit na po kayo darating, Panginoon. Ang kailangan namin commitment hanggang sa inyong pagtunog ng tumpeta, hanggang sa inyong pagbabalik, kami ay madatnan ninyo na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya habang tinutugtog ang panyaya, what we need tonight, don't go home without making commitment to the Lord. Kasi malapit na ang darating ng Panginoon. We have a little time serving the Lord. Ang pangyayari sa mundong ito, ang pandemic, yan ay tatanda ng pagbabalik na ng Diyos. Gusto ng Diyos kaya hindi pa mawala-wala ang COVID-19 dahil marami pang mga tao ang hindi nakakilala sa Panginoon at marami pang Kristiyano na hindi pa gumagawa ng gawain ng Diyos. Marami pang Kristiyano na hindi nagsosoul winning. Paano sila makatanggap sa Panginoon kung wala naman tayong binabahagi? Paano naman sila sumampalataya kung hindi naman tayo nangangaral ng salita ng Diyos? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano sila magtawag kung wala naman silang narinig? Paano sila makarinig kung wala namang mangangaral ng salita ng Diyos? Ang hinihintay lamang ng Diyos sa atin, mga Kristiyano, tayo'y kumilos at siya ibabalik na. Yan ang dahilan kung bakit si Pablo nagpapatuloy hanggang sa huli-hulihan niyang hininga, naglingkod siya sa Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kasi mayroon siyang commitment sa inyo na maglilingkod siya habang siya nabubuhay. Babalik ka anong oras? May crown ka na inanda sa aming mga trabaho. Mayroon kang commendation. Mayroon kang sasabihin sa amin mula sa bibig ninyo. At ang sasabihin nyo sa amin, well done, good and faithful servant. Nakakataba ng puso na marinig natin. Sa bibig mismo ng Diyos sabihin sa atin, brother, well done, good and faithful servant. Marinig lang natin yan kung gumawa ka ng commitment ngayon na maglingkod, always faithful to the Lord. Sige po, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Baka ikaw lang inintay ng Diyos maglingkod at babalik na siya. Nawa, mapaglingkuran natin ang Diyos bago man lang siya babalik. Ma-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon habang tayo nabubuhay. Sige po, hindi natin alam ang bukas. Sabi ni Solomon, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what a day we bring forth. Hindi natin alam kung bukas makapaglingkod pa tayo. Kaya ngayon na gumawa ka ng commitment. Habang tayo may lakas, may panahon, may opportunity, paglingkuran natin ang Diyos. Kasi hindi abang panahon makapaglingkod tayo sa Panginoon. Darating at darating. Nahuli na ang lahat. Wala na tayong nagawa sa Panginoon. At pagsisihan natin yan sa langit.
Bakit hindi ako naglingkod sa Panginoon habang ako nabubuhay? Pagkatapos ako naligtas. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Lord, I commit myself I surrender my life to you to serve hanggang sa iyong pagbabalik. Sige po, ikaw po at ang Diyos may usapan. Makipag-usap ka sa Diyos. Gumawa ka ng commitment at agreement sa Panginoon na maglingkod ka sa Kanya habang ikaw ay may kalakasan at buhay pa. Sige po. Kasi darating ang araw, sabihin ng Diyos, finish or unfinished, pass your paper. Wala na tayong pagkakataon. Wala na tayong panahon na mapaglingkod sa Panginoon. Sige po, ngayon na ang panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi bukas. Kasi bukas, huli na tayo mag-commit sa Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Mayroon kang problema ngayon, mayroon kang karamdaman, mayroon kang kalungkutan, mayroon kang matinding problema, ibigay mo yan sa Panginoon. Bigay natin sa Panginoon. Hindi yan, huwag nating gawing dahilan na mag-quit ka. Ibigay mo sa Panginoon at magpatuloy ka sa Panginoon. Always abounding in the work of the Lord. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, because your labor is not in vain in the Lord. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak, lumuluhod, gumawa ng commitment, Panginoon. You know their hearts, Panginoon, ngayon. You know their commitment, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa sinulat ni Pablo, na ito nag-encourage sa amin, na kailangan po namin, mayroong kaming commitment. Dahil mayroong babalik po kayo anong oras. At mayroong crown na nag-aantay sa amin. May commendation na galing mismo sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe. Salamat sa inyong anak. Salamat, Banal Espiritu, sa gabay niyo sa amin. Salamat sa maghapon. Salamat sa mensahe na nag-encourage sa amin muli, Panginoon, na kami magpatuloy sa inyo sa gawain habang hindi pa kayo bumabalik, Panginoon. Hanggang hindi pa tumutunog ang trompeta. Mayroon pa kaming pagkataon na paglingkuran kayo, Panginoon, na ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin. Ikaw ang nagligtas sa amin, Panginoon, bilang sukli ng iyong pag-ibig at sakripisyo, pagliligtas sa amin. Suklian namin, Panginoon, ng paglilingkod sa Panginoon, sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga anak ninyo na lumapit, Panginoon. Bless their commitment, O God, tonight. And all these things we ask in Christ Jesus' name, and all the people say, Amen. Praise the Lord. Amen. What a blessing tonight. Yan ang ma-encourage sa atin. Ang salita lang ng Diyos ang mag-encourage sa atin tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Okay, tayo po ay magbibigay sa gawain ng Panginoon para marami pang kaluluwa mabot natin, kapatid. Your giving is not in vain in the Lord. Marami pa tayo mabot na kaluluwa, kapatid. Lahat po yan ang binibigay ninyo ay ginagastos natin para sa ministry, sa gawain ng Diyos, para tayo maraming maabot na kaluluwa, maligtas bago babalik ang Panginoon. Tawagin na po natin ang ating gwapong aser. Amen? Commendation yan, galing sa pastor. Iwan ko lang sa Panginoon. Ay, yan pala. Brother Fernan pala.
Amen. Meron pala akong nakalimutan, no? At nais kong makatulong tayo sa ating kapatid na si Brother Jonard ay sa piling na ng Panginoon na kasama natin ng ilang, kailan yun, no? Last month lang, ano? Nakasama natin at manais natin magkaroon ng bahagi doon sa kanilang family, no? Pagkatapos ng ating tithes and offering, mag-offering tayo para sa naiwan ni Brother Jonard Cagayan, no? Bilang tulong at suporta natin sa kanila. Amen. Okay? Sa ating mga live stream, no, you can send your offering para sa ating kapatid, kay Brother Jonard. For your information, si Brother Jonard na nakasama natin ng mga ilang Sunday rito, ay siya ay kinuha na ng Panginoon at nais natin magbahagi sa mga naiwan niyang mahal sa buhay. Kay Sister Jane Cagayan at kay Brother Daniel, kapatid. No. Okay, magpadala rin po tayo ng tulong para sa kanila. Yung isang offering, ang kulay blue, para yan sa ating offering. Okay, tayo po ay manalangin na po. Let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa pagpapala na aming pong natanggap mula sa inyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, na kami po'y tulungan niyo po, Panginoon, na kami po'y maging always be faithful, Panginoon, sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na hindi po namin ito magagawa sa aming pong sariling kakayanan. Kailangan po namin, Panginoon, ang constant reminders from your words. Kailangan po namin, Panginoon, kayo sa aming pong buhay. At salamat din po, Panginoon, sa aming pastor na patuloy niyo pong ginagamit to preach your words, Panginoon. At salamat din po sa pribilehyo ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay maibalik po namin ay po mga tithes and offering. Dalangin po na Panginoon na itama niyo po ang aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts, Panginoon. At ang tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa aming pong pagbibigay. Pagpalain niyo po ang mga salaping malilikom sa gabing ito, magamit sa ikalalago na inyo pong ministry. At higit po sa lahat ay magamit po, Panginoon, sa ikakaabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa. Patawarin niyo po kami sa lahat po ay mga pagkulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless as you give. Amen. Yung kasunod nating offering ay para sa ating kapatid, no, na tulong sa kanila. No. Sige po, sa mga sa online, ay magpadala na lang po kayo. So, ayon sa inyong in your convenient way kung paano nyo mapadala, makarating ang mga offering niyo para sa gawain ng Panginoon. Okay? Mag-offering tayo para sa Cagayan family.
Amen. Salamat po. At tayo po ay humawit. Awitin po natin ang hymnal 107, Christ Returned. 107, awitin po natin as loud as we can. Amen. On the first verse, hymn 107, on the first verse, all together say, it may be at morn when the day is aching, when the darkness and shadow is breaking, that Jesus will come of glory from the world alone. Oh Lord Jesus, how long, here we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. On the second verse, it may be at Lord Jesus, how long, here we shout the glad song, Christ returned, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah.
gabing ito and tuwagin po natin si Sir Alvin to close us in prayer. Amen. Tayo po'y mag-closing prayer. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Holy Spirit of God, Panginoon, salamat po sa revival ngayong gabi, Panginoon. Kami po ay punong-puno po ng kasiyahan at sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming pastor, kung saan, Panginoon, yung ginamit, Panginoon, upang ipangaral ang iyong mga salita. Salamat po sa nitong church, Panginoon, kung saan, kung may mga problema kami, meron kaming mga trials, ito po ang aming malalapitan, Panginoon. And we know, Panginoon, na ang iyong presensya, Panginoon, andito po sa church. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya sa amin, bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita naming naririnig. At we pray, O God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay magpatuloy lang po sa inyo, Panginoon. Dahil we know, Panginoon, na